Ma, kamusta ka na? Ay, dead na siya. Wala, hindi ka bala. Baby, wala, nagpakita ka ha. Kamusta ka naman? Sagutin mo Diba? naman yung tanong ko. Tatanong ako. Eto, tatampo sa'yo, may kang nagpakita eh. May problema ka, no? Oo, ma. Isa. Sabi na eh. Madami. Feel Mami, tatanong that ako sa'yo. Ma, alam mo ba yung feeling na nandun ka sa ang daming katawanan na grupo mo, kaibigan mo yun, tapos ikaw parang wala ka dun. It feels like everyone's on a joke except you, ma. Ganun yung sakit. Ayan ba yung feeling na ano, gumawa sila ng gigi, tas wala ka. Ma. Nagplano Tumpak. sila, tas wala ka. Tumpak, ma. Sobrang naranasan ko yan. Sakit, no? Deserve mo. Di ka kasi nagpapakita, nagpaparamdam. Ewan ko sa'yo. Pero hayaan. Ayan yung pag-uusapan natin ngayon. So, we are talking about that heavy feeling of being left out. Being left out? Isa natin partner. Isahan na natin. So, I'm Angelica Reyes. And I'm Kurt Gabriel F. Lim. And welcome to our Talk and Talk Mga Tao! Kung saan pag-uusapan natin paano i-handle ang FOMO. At ang lungkot ng pagiging out of the loop. Ayun. So let's talk about why this feeling happens talaga, di ba, Far? Yes. Ano nga nangyayari? So, sabi, from psychological perspective, humans have something called the need to belong. Like, it's a basic human need, just like food, safety, and rest. So, we naturally want to feel accepted, included, and valued by others. Di ba? So, parang katulad na example mo kanina, parang may GC sila, pero hindi ka kasali. Doon pa lang, dapat kasali ka na doon, Madre. Hindi lang kasi yun, basta drama lang, or pagiging insensitive eh. It's actually the real emotional response. So, ayun pa. Super nakifeel kita. So, today, para mas malalim at para mas magkaroon pa tayo ng konting kaalaman at mga katanungan na gusto nyong masagot, Ano, partner? pwede na natin silang tawagin. Pwede na, partner. Excited na ako eh. So, let's Welcome! our visitor. Yes! So, let's go mga Katao! tao. Have you ever feel left out in a group? Kasi personally, me, I definitely experienced it. How about you? May times yun na-experience ko, pero siguro kailangan ko rin maging professional at sometimes. So I'm Claire Gutierrez. I am a Salvador. So we're gonna tackle kami ang ngayon tungkol sa about being a left out or being alone. Is probably okay ba or hindi? We have here Miss Linda. Hello, good afternoon, and good afternoon to both of you. Yes, so I'm Linda Punzalan, a physiotherapist and also a professor in one of the university here in Manila. So, Miss, grow up ba na-experience mo maging alone or na-realize mo na, I'm okay yung alone or sadyang naging alone ka na lang talaga? Okay, yung first question mo, if I experience it, of course, yes. Na-experience ko yan no, during my early age, no. And if you ask me kung if it's okay to be alone, it's not. It's not really okay. So, Miss, yung bata ka ba, okay lang, nakaisip ka ba na, pag lumaki ako, okay na ako maging alone or na-realize mo na medyo kailangan mo rin talaga ng someone to vent out yung mga nasasabi mo? Okay. So, first of all, kailan ko ba na-experience yung maging alone, no? So, during the early age kasi,
dun sa compound namin, dun sa area namin. Ako lang kasi yung only girl. And lahat ng mga kapitbahay, puro boys yung So, iba yung laro nila. Iba yung laro ng female. So, that's the first time na-realize ko na wala akong makalaro. No? So, that's isang factor yun, no? And then, what's another question? I'm sorry. Na okay lang ba, lumalaki ka na, parang okay lang ba sa'yo na mag-isa ka? Okay. Of course, hindi siya okay. Hindi siya masaya. Kahit nga binilan ako ng maraming mga indoor games, hindi pa rin siya masaya. Because kahit naman indoor games yan, kailangan pa rin may kalaro ka. So, ayun, one factor, puro males yung mga kalaro, possible kalaro ko. And the other thing is, puro mas may edad na sa akin. No? Yung sister ko na una sa akin is 10 years ahead. So, wala talaga akong possible na makakalaro. That time po ba, do you feel na parang normal lang siya nung bata? Or some part of you na feel mo na parang insecure ka kasi parang hindi ka built? Insecurity, hindi. Pero yung loneliness, oo. Na naglalaro ka ng luto-lutuan, tapos puro mga dolls lang yung, yun. Hindi naman sila sasagot. Diba? So, I think this is the reason why nagkakaroon ng mga imaginary friends. No? That eventually, possibly, maging one factor na maka-enhance ng mental problem. So, tingin ko lang, in my perspective. Pero sa inyo po, paano niyo po na-overcome since tumatanda rin po kayo na tumature? Paano niyo po na-overcome? Okay, sige. Good thing, I have this attitude that lagi kong iniisip na dapat sa isang place, kapag pupunta ako, kahit mag-isa lang ako, dapat may makakausap ako. Hindi ako uuwi ng walang nakausap. Walang nakapag-interact. Hindi nakapag-interact. So, kunyari tayo magkakasama, tropa tayo, tatlo. Tapos, iniwan niyo ako saglit, sabi niyo, may pupibilin lang kami. So, ako gagawin ko, maghahanap talaga ako ng makakausap, gano'n. Like, kahit yung simple na, uy, ikaw ba si ganito? Kahit hindi ko siya kilala, parang familiar ka sa akin, taga Makati ka ba? Ganun. Really, as in, meron akong ganung attitude. Just to, Start ng convo lang. yes, conversation, and not to feel alone. Ayun, ko talaga kasi yung pakiramdam ng walang kausap. But minsan ba napapaisip kapag mag-isa ka lang, parang may mga thoughts ka na sa isip mo na, siguro kaya ako mag-isa kasi boring ako, siguro red flag ako as a friend. Hindi eh. Wala talaga. I think, ang isa sa mga, medyo kasi, strong yung personality ko. Yun siguro. And I always, pero hindi ko nabibuild overnight ha. Kasi nung high school ako, nabubully rin ako. Yeah. Bully in such a way na kasi di ba yung mga tawag dito mga bata, pag hindi ka nila na isama sa mall, hindi natin tropa yan, huwag natin isali yan. Kasi boring, ganon. So ako kasi school, bahay, ganon. Yung ganon na thing, talagang, ang tawag dyan, mahirap siyang no. So paano ko siya na-build up? Nag-try ako mag-reach out when I was in college na. Nag-try akong mag-reach out na sa mga But, i-adapt yung mga gusto nila. But hindi ka rin po ba nagkaroon ng self-doubt na baka hindi nila ako magustuhan kung makikipag-try ako, makipag-communicate sila as a girl na galing ka na okay lang sa'yo na alone, na gano'n. Naisip ko din yun, no, na possibly na baka hindi nila ako magustuhan. Pero, kasi yung isip ko lagi na, ita-try ko. There's nothing parang harm in trying. No? Mas maganda na i-try kaysa wala ka talagang ginawa. Diba? So, kunwari, kung sa college, yung katabi mo ba nung day 1 mo, hanggang matapos ng end ng school year, hindi mo pa rin siya kakilala, hindi mo siya kausap. That's abnormal. I'm sorry,
That's unusual. I'm sorry, the word that's unusual, not abnormal. Unusual. Yan. Yun po. But sabi niyo po, trying. So, may possible po magkaroon kayo, ma-handle nyo, ma-fail yung trying nyo. Paano nyo po ma-handle yung, kunyari, I'm trying to make a convo with you po. Tapos, I feeling ko mag-failed ako makipag-communicate. Kasi meron tayong mga aura na nakaka-intimidate. Yes. So, paano nyo po na-handle yun? Well, if you will ask me, if the failed ba yung gano'n, Magiging ay, oo, maraming beses na na-fail yung parang tipong, uy, kunyari, example nga, uy, taga Makati ka, ganun. Hindi. Ganun yung sagot. Si ganito ba yung pangalan mo? Hindi. Ganun. So, if that's the case, magsastop ako. Hindi ko siya ipipilit kasi parang baka naman ma-annoy sa akin, no? Pero hindi yun nagpapastop sa akin to make a new friend. to make a new friends. Yun talaga kasi yung ano. Pero, guys, kasi, iba-iba yung character ng mga tao. Iba-iba yung mga personality, I mean. So, ako bilang Linda Punzalan, as ganito, I cannot impose to you na dapat ganito ka. Diba? So, yun nga sabi ko nga, hindi siya nabibuild ng overnight. It took you a years, miss? Hindi, it's not that. If everyday mo siya pinapractice, no? Diba? Example, being a professor, hindi ako pwedeng maging introvert lang. Hindi pwede na. Diba? Pero what if introvert ako, tapos gusto ko maging teacher? Anong gagawin ko? Kailangan ko mag-practice. Kailangan kong ma-adapt yun, mga ganun. So, pero again, it's not an overnight thing. Hindi ka magaling ang day one, pero pwede ka maging magaling after a few years. Yes. That's a motivation. So, miss, di ba sabi niyo, miss, ginagawa niyo makipag-try ng connection by pag nasa circle. Paano, miss, nakakatagdag ba yun sa'yo ng points if yung aura ng tao? Like, kunyari, ikaw, miss, pag nakita ka namin, parang hirap mo naman makipag-connect sa'yo kasi sobrang grabe, intimidating ng aura mo, strong ng aura mo. Okay. So, I think yung isang thought na I don't know this person, hindi ako dapat mag-judge. Yung judgmental kasi, if I look at it, nakita kita as ganun, I cannot say na ganun ka talaga. So, iisipin ko na, ganito lang itsura niyan, pero later on, magiging kailangan ko din siya. But may mga tao po ba sa inyo, miss, na akala ko masungit ka, ginagawa? Oh, yeah. Oo, marami. Pero kasi, for me, it's a good point, no? Kasi, hindi ka basta-basta, parang good points in a way na, yung respect mag-gain mo. Kasi hindi naman pwede laging parang, pwede kang approachable ka na lang at all times, na nababastos ka minsan. So, okay lang na magmukhang masungit, pero hindi mo naman kilala yung personality. Since professor po ang work nyo, may mga students po ba kayong nakikitaan na feel nyo nag-left out or feel nyo Marami. Then, paano nyo po hinahandle yun, especially kapag kailangan nyo ng cooperation and participation ng mga students po? Okay. Usually, kino-call out ko yung attention nila. Actually, minsan pinapaiwan ko, kakausapin ko. Pero mostly, nakakausap ko yung mga bata during yung consultation. Yeah, great. So, sa consultation, dun ko na kakausap or na nakukuha yung mga statements nila na ganito, na kaya, ma'am, kaya ganyan po nangyari sa grades ko because. Or minsan tatanungin ko, bakit hindi ka kasama dun sa grupo? Or sinasabi nila na hindi ka nakikipag-cooperate. So, sasabihin ng bata, kasi I feel like ayaw nila sa akin. I feel like lahat na lang ng gagawin ko, mali. Ganun. So, the word is I feel. That is subjective. No? Ang tanong ko naman is that the thing that sinabi nila sa'yo?
sinabi ba nila na ayaw namin sa'yo? Sabi naman niya, or specific na person, hindi naman po sinabing ayaw sa akin. It's just that I feel. So, yun. It's important na ano ba talaga yung nararamdaman niya versus ano yung sasabihin ng tao sa kanya. So, ano masasabi niyo sa mga taong people pleaser? Nagpi-please sila sa tao na yun para lang talagang maano sila. Parang, yung ginagawa mo naman lahat, pero parang ayaw ka pa rin nila. Pero as you, pinipilit mo pa rin yung sarili mo sa kanila. Kaya nagiging people pleaser ka na. Okay, people pleasers are good persons. Bakit ano? Number one, tinitake niya yung mararamdaman ng ibang tao over sa sarili niya. Diba? Kunwari, sa pagkain, kakain sa labas. Ano yung gusto nyo versus sa ano yung gusto ko? Kasi kung ano yung bibilin nila, yun na lang din yung akin. Diba? Parang ganun siya. So, those persons are good persons. Now, bakit parang nagiging negative siya? Kasi parang napipilit na Parang nawawala Oo, po ng self-respect. na oo, yun yung, kaya nga number one talaga, importante is love yourself before someone will love you. Totoo yun. Okay po. Oh my gosh. So, di ba sabi mo, Miss, di ba ka na love yourself? Pero, namamahal mo lang yung sarili mo, pero parang sa iba talaga, hindi talaga nagiging enough. Or sadyang may standard lang sila na hinahanap na hindi nila mahanap sa'yo. Okay, standards. Okay. If may standards sila, bakit mo i-fit in yung sarili mo? Don't fit in. Sabi ko nga, do not fit in. Any standards, ano ba ang standard, diba? Kunwari, hindi ba enough yung maging mabuti ka? Diba? Parang ganon. So, kung hindi ka talaga tanggap nung tao na yun, huwag mo siyang ipilit. Either friend ba yan, or lovers, or ano. Pero, sa family kasi, guys, no, kahit ano ka pa, tanggap ka niya, no, kahit super negative ka, tanggap ka talaga niya. So, ako, I believe, even without friends, basta you have your family, hindi ka malileft out. Is it normal po ba for you na ma-outgrow mga friends or group of friends? Then, paano niyo po nasa-spot or yung sign kung Lalaw. alam yung dapat yung i-cut off na or dapat Mm. sa isang Kunwari, siguro, kasi, kunwari, hindi ko pa yan na-experience, kaya nahihirapan ako na i-answer. Pero kunwari, sample lang, na feeling ko ayaw talaga sa akin. Tapos paano ko siya i-cut out? Kakusapin ko talaga. Kakusapin ko na, tatanungin ko na, is there any problem about me? Kasi I feel like na hindi ako nakasunod sa gusto ng group. Ganun. So, baka para naman for my own growth. Parang ganun. Kasi ganun lagi yung pwede kong masabi. Hindi yung sila yung may problema. Dapat ikaw yung concern ko kasi ako yung sarili ko na baka may problema kayo sa akin or ano. Para naman mag-grow ako. So, may sabi niyo, reach out. So, parang naman pag nag-reach out ka na, you tried to reach out so many times, but still, parang wala pa rin enough answer na nakukuha. Talaga ba? Okay. If that's the case, it's like, if Messenger, block it. Yeah. Stop! Kasi, diba, parang, frustrations yung mangyayari sa'yo. If lagi mo siyang, ano ba gagawin ko, gano'n, oo. Nagulo ng isip mo. Ayaw nila sa akin, ano ba talaga yung dapat kong gawin. So, kung ayaw nila, okay, sige, dito na ako, focus na ako sa ibang bagay. Kaya nga, it's better talaga to build yung, ikaw mismo, yung self-esteem na tinatawag. Kasi walang magbibigay sa inyo nun, walang magbibigay sa atin nun, kundi tayo lang talaga. But, so, Pero what if kayo po yung naka-encounter ng isang friend na na-feel niya and nasabi niya po sa inyo, na-open niya po sa inyo na nakaramdam po na left out ako and nakaramdam po alone ako. Tapos, to the point na wala siyang exact answer or wala siyang pinaka-root kung bakit niya na-feel yun. okay, meron ganyan.
meron akong ganyang friend, dati, no? So, college friend yun. Tapos, yun yung feeling niya na left out siya. Ang sabi ko naman sa kanya, hindi kasi not all the times ay available yung mga tao. Kasi minsan ganun yung expectation mo na nag-message ako, hindi man lang nag-reply. Diba? Especially kung everybody's busy. Ganun. So, yung in-explain ko sa kanya na ang dating kasi is, kunyari ako, parang ako kasi yung laging, leader. Parang ganun ako lagi. Magiging Sa group, neutral lang. ako yung laging leader, no? So, itong isang friend na to, parang inaano niya na, bakit ikaw, you can hold people. Siya, parang Nahirapan ganun. siya. Kasi nga, iba-iba, sabi ko sa kanya, kasi iba-iba tayo ng character, ng attitude. So, hindi ikaw ganon, pero it doesn't mean na ayaw namin sa'yo. You are not really left out. You are doing it to yourself. Kasi parang pag hindi siya napagbigyan, left the group, or hindi na siya makikipag-usap, or tampo-tampo na siya. So, ganun yun. I agree with you. Tsaka hindi natin control din kung ano yung iniisip din ng ibang tao. So, mahirap din na ino-overthink din natin palagi. Yung mga bagay na hindi naman siguro talaga totoo. Or maybe Yes. siguro tayo lang yung nakakapit. And hindi lang natin tayo harapin. And one more thing kasi, if you will ask me, normal ba na ma-feel mong na-left out ka? Yes, it's normal na ma-feel mo yun. Pero, to dwell with it, yung magpakalunod ka, na ay, mag-isa ako, yun yung hindi na siya normal. Oo. Kasi, again, ang mga tao, may mga sarili rin silang problems. Maybe yung tao na, kunyari kayong dalawa, friends tayo, may sarili kayong problema. And nung time na nag-open up ako na, uy, taga, Starbucks tayo. And so, tapos biglang hindi kayo pumayag. So, yun yung sinasabi ko na may mga reasons. Bakit hindi lagi na left out ako kasi ayaw nila sa akin. Yun. Overthink is the right term. Nag-overthink yung tsaka iba ngayon ang mga kabataan, yung generation. Medyo attention seeker. Tama. I guess, no? Attention seeker. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, paano naman, ma'am, mag-isa ka, wala kang kausap, wala kang makakausap sa walang tao, anong gagawin mo? Eh, di mag-drawing ako. Gagawin ko talaga yung best para to avoid yung feeling na ng loneliness, ng sadness. Pero not all people can do it. Yeah. Yun po. So, Miss, may nagkasuggest ka ba na bukod na coping mechanism, bukod na sa family, to talk to family, may iba pa bang coping mechanism na parang sobrang parang explode na yung utak mo sa mga nangyayari, kaka-overthink? Okay. Number one, to cope is to pray. Okay? Kasi yun yung isang bagay na nakakalimutan natin. Na meron pa tayong makakausap aside from people around us. It's our God. No? So, yun, that's number one. And then, yun nga, sabi ko nga na pwede kang, kung meron kang friend, ganyan, nag-iisang friend, minsan pa nga mas maganda yung parang parehas kayong you feel left out, I feel left out. Let's talk. Parang gano'n. So, pwedeng gano'n. And also, you can read books or yung about communication. Yun. Kasi hindi ko pwedeng i-suggest yung mag-phone ka. Kasi yun, stressful na yung yung paligid, yun. Yun nga, mag-drawing. Or ano ba yung skills na meron ka? Ako kasi, like, hindi ako magaling mag-drawing, pero magaling ako mag-imitate. So, if merong drawing dyan, imitate mo sa akin. Kaya ko siyang gawin. No? Or, meron pa akong isang love is to solve equations. Hindi siya usual na. Hindi ako mathematician na.
Pero nag-challenge ako yung dun sa mga, yung ganon. No? But that thing na-overcome ko yung ano. Pero sa mga sample, talagang you feel left out ka, yung loneliness mo sobra na, no, pwede na mag-seek ng, professional. Yeah, that's good. Psychologists, for, psychological, concerns, psychiatrists, if mas, above level pa yung kailangan, or kailangan na ng mga medications, and so, yun po. So, Miss, di ba sabi nga, pag na-feel mo na left out ka, paano yung good way to cut off or step out in the group? Kasi meron, misinterpret na kina-cut off mo ka, ba't mo kayo kina-cut off? Yung mga ganun, parang healthy way ng pag-cut off na kinatot kita hindi dahil sa ganito, kinatot kita dahil ganito. So in my own way, I will talk to the group. As in, kakausapin ko sila. Personally, not sa GC, personally. Kasi I want to know ano talaga yung, baka nga kasi ako yung mali, baka hindi naman sila, no? Para naman intindihan ko din ano talaga yung reason. Bakit parang nale-left out ako doon sa grupo. Tapos, if ever na, I think hindi ko kaya at masunod yung standards nyo, magpapaalam na rin ako. Yun. In that way, maayos. No? Wala silang masasabi sa di kanila machichismis na, ayun naman, umalis na ng basta yan sa amin, ganyan. Eh, siya naman ang problema. Diba? So, communication is really the key. Pero kung ayaw pa rin nila makipag-usap, you can leave a note na, thank you for the friendship. I really appreciate it. It's just that I need to parang heighten the self-esteem. Meanwhile, we just leave them. Hindi ka naman lagi magsasabi na ayoko na, habang buhay ayoko na. Kasi later on talagang makikita mo yung mga tao. Paano yung Miss, di ba, kinatok mo sila? Tapos parang ikaw yung nang cut off, pero parang feel mo na, parang nahihirapan akong mag-moves o mag-step forward sa kanila. Kasi, ang hirap. Tapos parang, nafe-feel ka sa presence, nababother ka sa presence nila. Pag nandiyan sila, oh my God, parang hindi ko kaya makipag-stay sa isang room na kasama sila. Seek for psychological help. Kasi, marami ka ng, ang tawag dito, anxious ka na. Yun eh. Ayun na, doon na yung anxiety papasok. So, if you feel anxious ka na, nag-iisip ka na, ay, baka ganito yung iniisip nila, ay, baka, iba. So, I think, kailangan na ng professional help. By that. Hindi na siya yung usual na, ito, pwede kong gawin. Sabi ni Ma'am Punzalan, pwede siyang ganito gawin. Nagawa mo na lahat, hindi pa rin nangyayari. So, baka may mas above level pa na pwedeng gawin doon. Important rin po talaga ang mag-seek ng help. Oo naman, yeah. I believe in that. So, you cannot do it alone. Diba? Lalo na kung mahirap. Yung extreme sadness, mahirap talaga yun. So, now that ngayon po is nakakalan po natin halos lahat. So, this is the time po para i-end na rin po yung... Yes, thank you for... Or you have any advice sa mga nakaka-feel ng left out or nababother sila kasi parang hindi nila kayang mag-isa. Parang nanghinayin sila sa memories na meron sila yung circle na yun. Okay, so my advice is, number 1, love yourself. Okay. Number 2, tawag dito, you must parang accept those people around you kasi baka naman mamaya meron ka rin nalileft out na iba. Diba? No, so, accept those people na available for you. Sino-sino yung mga yun? Family mo. Diba? So, by that, hindi mo mafe-feel na left out ka. And also, that
yan, must pray. Importante yun. Sobrang importante. Yung guidance ni God. And yun, if they need professional help, you can look for yan. Psychologists, diba? The future psychologists, diba? And psychiatrist, if kailangan, gano'n. Pag sumakit likod, PT na. Yan. So, yun. Takbo na kayo. Ayan. Oo. Pag sumakit na katawan, yan. PT na. So, yun lang naman. Pero minsan tatanong ako, paano pag yung parang yung sarili mo or yung parang nagkaroon na ng physical na na pain pag nararamdaman mo yun? What do you mean? So, kunyari, because of that feeling, nagmamanifest na yung pain sa katawan mo. That's what you call psychosomatic. So, psychosomatic is, yung dahil sa sobrang stress mo, lumalabas na sa katawan mo yung pain. No? Kaya kailangan mo talaga ng psychologist. Yun yung sinasabi ko. Kasi kahit ilang pain relievers pa yan i-take mo, if hindi nawawala yung stress mo, hindi nare-resolve, wala siya. Hindi siya mangyayari. Yeah. So, kailangan ng mga tao kayo. Future psychologist. Again, pag sumakit katawan, PT. Okay? Yan. Okay, guys, that's all. Thank you for watching. Again, this is Mary Gutierrez. And I'm Salvador. And Ma'am Linda Punzalan. Thank you Thank for you. watching our Thank you. podcast. That's a wrap! So everyone, thank you for listening. Thank you sa pakikinig. Thank you sa pagtsatsagal, panonood ng aming munting Thank you, podcast. guys. And sana marami kayong natutunan. At sana kung ano man yung awareness na napulot nyo dito is mas ma-apply natin siya in real life. And tandaan natin na it is important to seek help and Your feelings are valid. So, see you next time on our Talk and Talk mga